Pero 7 araw na lang, 7 tulog na lang. Eto na po mga kaibigan. Andito na tayo sa dulo. Excited na po ba kayo? Handa na po ba kayo? Sana magtulungan po tayo. Tandaan po natin, pagkaaraw na ng eleksyon, ang pinag-uusapan na natin dito, hindi lang po politika. Pinag-uusapan din natin yung integridad, kaayusan, kalinisan ng halalan mismo. Ano? Kaya kailangan magtulungan po tayo. Maging, ano po tayo, no? Dapat bukas ang ating mga mata at tenga. Bakit po? Ano bang inabangan natin? Pati pa sa kapag nasa loob na tayo ng presinto, pag may nakita tayo na pinipicturean yung balota, tandaan po natin, bawal po yun. Pag may nakita tayo nagsiselfie sa loob ng presinto, sa labas okay lang. Pero pag nasa loob na po tayo, doon na kung saan bumoboto, mag-iingat po tayo at dapat bukas ang ating mga mata. Pag nakita natin may nagpipicture-picture dyan, hindi po tayo yung maninita, pero isumbong natin dun sa teacher, sumbong natin sa poll watcher, sa COMELEC. Alam nyo na po yun, ha? Alam na natin kung anong gagawin. Dahil alam nyo naman po, may mga iba na handang gawin ng kahit ano, maupo lang. Buti na lang sa Pasig, hindi talaga umuubra yung mga ganyang style na bulok. Alam, napatunayan na natin yan. Alam nyo, 2019 pa lang, yan ang laging sinasabi sa akin. Naku, Vico, ingat ka kasi ganito yung gagawin, ganyan yung gagawin. Mamibili ng boto, ganitong ano, dadayain ka, ganyan. Pero napatunayan na natin, 2019, 2022, at muli po, ngayon 2025, na yung mga style na bulok sa politika, hindi gumagana sa lungsod ng Pasig. Alam nyo, nabanggit ko na lang din yung lumang kalakaran sa politika pag malapit ng eleksyon o sa eleksyon mismo. Pero sa totoo, mas malaking laban po natin yung kontra sa mga lumang kalakaran sa paggugobyerno mismo, sa pamahalaan mismo. At alam nyo naman po, yung ginawa po natin, yung pinaglaban natin na pagbabago mula 2019. Mula nung una tayong sumigaw ng iba naman, siniguro natin na hindi magiging mababaw lamang ang pagbabago, pero malalim at pangmatagalan. Dahil sa dulo, ang lahat ng ginagawa natin, opo, pakikinabangan natin at bubunga na yung mga pagbabagong ginagawa po natin sa lungsod ng Pasig. Pero higit pa sa mga bunga na nakikita natin ngayon, ay yung mga pagbabagong pinapatupad natin, yung prinsipyo ng mabuting paggogobyerno na tinataguyod natin, higit sa lahat, ito po ay para sa susunod na henerasyon ng mga Pasigueño. Alam niyo, marami tayong pwede pag-usapan ng programa, yung mga expansion ng mga serbisyo, magpapalawak ng mga ginagawa ng pamahalaan. Pero alam niyo po, para sa akin, kung anong pinaka-importante na nagawa o magagawa po natin. Ako po, bilang isang mayor, kung ano yung masasabi ko na pinakamalaking accomplishment sana na magagawa ko po sa tulong ng mga tao ito. Yan po ay kung may iwan natin ng lokal na pamahalaan sa hinaharap na yung sistema mas madali nang maging mabuti. Kahit sino maupo, mas madali nang maging mabuti at mas mahirap nang maging korap. Na pangmatagalan itong mga pagbabagong pinapatupad natin. Tandaan po natin, ang mga pagbabago natin hindi dapat nakasentro sa isang tao. Kailangan palakasin natin ang mga institusyon. Kailangan patuloy nating itaguyod ang mga prinsipyo ng mabuting paggogobyerno mula sa pagiging bukas ng pamahalaan hanggang sa pagpapalakas ng isang mapanlahok na pamayanan.